10 taon akong naging anino sa sarili kong tahanan. Habang suot ko ang maruming uniporme ng katulong, ang sarili kong ama at kapatid ay nagpapakasa sa sayaman. Akala nila ang pagyurak sa dangal ko ang tatapos sa akin. Pero hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak sa sahig na aking nililinis, isang bagong reyna ang isinisilang. Sino ang tunay na may-ari ng mansyong ito? Humanda kayo. Pagkatapos ng pirmahan bukas, diretso na siya sa kulungan. Wala na siyang kawala. Ang boses na yon, matalas at walang bahid ng pag-aalinlangan, ay nagmula kay Leandro. Nanunuot ang lamig ng marmol sa mga tuhod ni Fridaya habang siya ay nakaluhod sa gitna ng malawak na ballroom ng mansyon. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang lumang basahan, pilit na binubura ang malapot at mapulang mantsa ng alak na sadyang itinapon ng kanyang ate na si Marites kanina. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila isang pagsusumamo para sa kapayapaang hindi kailanman ibinigay sa kanya. Siguraduhin mong malinis ang lahat, Leandro. Dugtong naman ng isang malambing, ngunit nakapapansing boses ni Doña Valeria. Ang mahalaga ay malinis ang pangalan nating lahat bago bumagsak ang kumpanya. Si Fridaya naman ay sanay na sa hirap, tiyak na makakayanan niya ang buhay sa loob ng rehas. Tumigil ang mundo ni Fridaya. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan, naglikha ng isang masakit na bukol na hindi niya kayang ilunok. Ang bawat salita ng kanyang pamilya ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Sa kabila ng pinto ng opisina na bahagyang nakabukas, anino lamang ang kanyang nakikita, ngunit sapat na yon upang makilala ang bawat figura sa loob. Higit sa lahat, ang anino ng kanyang ama, si Don Laureano, na nakatayo lamang sa tabi ng bintana, tahimik at tila walang naririnig. "Daddy!" Ang bulong na hindi nakatakas sa kaniyang mga labi. Umasa siya na kahit isang salita lamang ng pagtatanggol ay magmumula rito, ngunit ang tanging tugon ng ama ay ang pag-iwas ng tingin sa kawalan. Tila mas mahalaga ang tanawin sa labas kaysa sa kaligtasan ng sariling anak. Dahan-dahang hinigpitan ni Fridaya ang hawak sa basahan. Ang maruming tubig na kaniyang nasipsip mula sa sahig ay unti-unting dumadaloy sa kaniyang mga daliri. Pumapatak pabalik sa marmol na tila mga itim na luha. Naramdaman niya ang pangangatog ng kaniyang mga balikat. 10 taon. 10 taon siyang nagsilbi bilang isang utusan sa sarili niyang tahanan. Tiniis niya ang mga sampal, ang mga pangaalipusta, at ang gutom dahil naniwala siyang balang araw ay makikita rin nila ang kaniyang halaga bilang isang Alcantara. Ngunit sa gabing ito, sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier na kaniyang pinunasan hanggang sa maging kasing linaw ng kristal, nalaman niya ang katotohanan. Hindi siya kailanman naging bahagi ng pamilyang ito. Siya ay isang kasangkapan lamang, isang aninong nakatadhana ng itapon kapag wala ng pakinabang. "Huwag kang mag-alala, Mami." Narinig niyang muli ang tawa ni Leandro, puno ng kapalaluan at kawalang hiyaan. "The documents are ready. She'll sign them thinking it's just for her inheritance." Poor Fridaya, she's too naive to know she's signing her own arrest warrant. Pagod na rin naman siguro siyang maglinis ng sahig, baka mas gusto niya ang maglinis ng selda. Ang bawat tibok ng puso ni Fridaya ay tila mabigat na dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng luha, ngunit unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin dahil sa sakit na matagal niyang kinikimkim. Hindi lamang pagtataksil sugat na nararamdaman niya, kundi ang matinding pakiramdam ng kawalan ng hustisya. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na umiikot ang tanong kung paano nagagawang talikuran ng ilang tao ang sariling pamilya, alang-alang sa kapangyarihan, kayamanan, at imaheng pilit nilang pinoprotektahan. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay habang pilit pinatatag ang sarili. Sa kabila ng sakit, may bahagi ng kanyang puso na tumatangging tuluyang masira. Dahil alam niyang darating ang araw
nalalabas din ang katotohanan. At sa araw na yon, hindi na niya hahayaang muling yurakan ang kanyang dignidad at pagkatao. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa tagal ng pagkakaluhod sa malamig na marmol. Sa loob ng bulsa ng kanyang luma at kupas na apron, naramdaman niya ang matigas na anyo ng isang maliit na susi. Ang susing ibinigay sa kanya ni Attorney Benicio ng palihim kanina. Isang huling bilin mula sa kanyang yumaong lolo na hindi niya binigyan ng pansin hanggang sa sandaling ito. Tumingala si Fridaya sa malawak na hagdanan ng mansyon, kung saan ang mga painting ng kaniyang mga ninuno ay tila nakamasid sa kanya ng may panghahamak. Sa kanyang isipan, ang mga salita ni Leandro ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, nagiging isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Diretso na siya sa kulungan, hanggang kailan siya magiging bulag sa kanilang kalupitan. Hanggang kailan niya hahayaang yurakan ang kanyang pagkatao ng mga taong itinuring niyang mundo? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang matinding determinasyon ang nagsimulang mabuo sa kaniyang durog na puso. Kung ang kaniyang pamilya ang siyang maglulubog sa kaniya sa dilim, marahil ay panahon na upang siya naman ang maging apoy na susunog sa kanilang mga kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng kaniyang galit, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kaniyang diwa, na tila isang tinik na hindi mabunot. Kung sakali bang malaman ng kaniyang ama ang lahat, pipiliin ba nito ang katarungan para sa kanya? O mananatili itong bulag sa likod ng kaniyang sariling kaduwagan? Nanatiling nakatayo si Fridaya sa gitna ng ballroom, mag-isa at sugatan, habang ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang tadhana na hindi niya pinili. Ngunit kailangan niyang harapin ng buong tapang. Huwag mong kalimutan, Fridaya, na kung wala ang pamilyang ito, baka sa kalsada ka na pinulot ng basura kasama ng tanyag mong ina. Ang boses ni Doña Valeria ay kasing dulas ng sutla, ngunit kasing talim ng labaha. Marahan siyang lumapit kay Fridaya. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos ay naglilikha ng mahina at kontroladong tunog sa makintab na sahig. May dala siyang isang asul na folder, isang bagay na tila napakabigat sa paningin ni Fridaya. Amoy ng mamahaling pabango at halimuyak ng kapangyarihan ang dala ng kaniyang bawat paggalaw. Isang amoy na nagpapasakit sa sikmura ni Fridaya. "Mommy, I already cleaned the ballroom. Tapos na po ako." Mahinang tugon ni Fridaya, habang pilit niyang itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang maruming apron. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Valeria. Inabot niya ang folder kay Fridaya. "Alam ko, anak. At dahil napakabuti mong bata, meron akong gustong ipapirma sa'yo. It's for your future inheritance. Ayaw mo naman sigurong mamatay na walang kahit anong pag-aari. Di ba? After all, you've served us well for 10 years. Consider this a reward." Tiningnan ni Fridaya ang mga dokumento. Ang mga salitang legal ay tila mga langgam na nagkakagulo sa kaniyang paningin. Ngunit hindi niya kailangang basahin ang lahat upang malaman na may maling nagaganap. Naalala niya ang bawat salitang naririnig niya kanina sa likod ng pinto. Ang bawat pirma niya ay magsisilbing tanikala na magbubulid sa kanya sa kadiliman. "Is this really for me? Or is this for Leandro's mistakes?" Matapang na tanong ni Fridaya, bagaman ang kaniyang puso ay tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib dahil sa kaba. Biglang nagbago ang anyo ni Valeria. Ang kaniyang mga mata ay nanliit at ang kaniyang muka ay nawalan ng anumang bahid ng pagkukunwari. Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Fridaya, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang sakit ng mga kuko nito sa kaniyang balat. "How dare you question me? Wala kang utang na loob," ang bulong ni Valeria na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Binigyan ka namin ng bubong, pagkain at pangalan sa kabila ng kahihiyang dinala ng nanay mo sa pamilyang ito. Isang pirma lang, Fridaya. Isang pirma para mabayaran mo
Ang lahat ng nagastos namin sa'yo sa loob ng 12 taon. Don't be so ungrateful. Pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong pati ang alaala ng nanay mo ay madadamay sa galit ko. Naramdaman ni Fredaya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Valeria ay tila isang malakas na sampal na hindi tumitigil. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Sa loob ng tahi ng kanyang manggas, naramdaman niya ang maliit na piraso ng papel, isang lumang larawan ng kanyang ina na tanging alaala niya rito. Palihim niyang idiniin ang kanyang mga daliri roon, tila humihingi ng lakas sa kaniyang yumaong ina. Sa isang mabilis at tago na pagkakataon, dinala niya ang dulo ng kanyang manggas sa kanyang mga labi, isang nakatagong halik para sa tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. I need more time to think, Mommy. Ang tanging nasabi ni Fredaya habang pilit niyang binabawi ang kanyang panga mula sa hawak ni Valeria. You don't have time. Bukas na ang anniversary gala. It's either you sign this or you leave this house with nothing but your sins. Banta ni Valeria bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay nag-iiwan ng bigat sa atmosfera ng silid. Naiwang mag-isa si Fredaya sa gitna ng malawak at malamig na ballroom. Ang kaniyang mga luha ay unti-uniting pumatak sa asul na folder, nag-iiwan ng mga bilog na marka sa mapuputing papel. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagdadalamhati, ang matinis na tunog ng landline sa gilid ng hagdanan ay bumasag sa katahimikan. Ang tunog na yon ay tila isang hudyat na hindi maaring baliwalain. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang telepono. Ang kaniyang boses ay paos at nangangatog nang sumagot siya. Alcantara Residence, good evening. May isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na tila puno ng kuryente. Pagkatapos ay isang baritono at malamig na boses ang nagsalita. Isang boses na hindi pamilyar, ngunit tila may dalang kapangyarihan na hindi maipaliwanag. I am looking for the secret owner of the Sapphire Fund, ang sabi ng lalaki sa kabilang linya. Tell her that the deadline is approaching. The market is waiting for her command. Nabitawan ni Fredaya ang hawak na folder at ang mga dokumento sa loob nito ay nagkalat sa sahig na tila mga puting pakpak ng sugatang ibon. Ang kanyang hininga ay tumigil. Paano nalaman ng estrangherong ito ang tungkol sa Sapphire Fund? Paano nito nalaman ang lihim na tanging siya at ang kanyang yumaong lolo lamang ang nakakaalam? Sa labas ng bintana, ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan. Pansamantalang nagbigay ng liwanag sa madilim na mukha ni Fredaya. Ang kaniyang mga mata, na kanina lamang ay puno ng luha, ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang ningning. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na kuryosidad. Sino ang lalaking ito at ano ang kinalaman niya sa huling baraha na hawak ni Fredaya laban sa kanyang pamilya? Ang umaga sa mansyon ng mga Alcantara ay laging nagsisimula sa amoy ng bagong timplang kape at ang malamig na sulyap ng mga estatwang nakahanay sa pasilyo. Ngunit para kay Fredaya, ang umagang ito ay tila may dalang kakaibang bigat. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang misteryosong boses sa telepono kagabi. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila kilalang-kilala nito ang lihim na matagal na niyang ibinaon sa limot? Nabalik lamang ang kaniyang diwa nang marinig ang matinis na boses ni Doña Valeria mula sa itaas ng hagdanan. Inuutusan siyang maghanda ng merienda dahil may darating na mahalagang panauhin. Isang eksperto sa pananalapi raw ang kinuha ni Leandro upang ayusin ang gulo sa kumpanya bago ang malaking anunsyo sa gala. Maingat na inayos ni Fredaya ang mga tasa ng tsaa sa ibabaw ng pilak na tray. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, kaya naman dahan-dahan niyang inilalapag ang bawat porselana upang hindi ito lumikha ng anumang ingay na makakatawag ng pansin. Sa gitna ng kaniyang paghahanda, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad,
Porma lang suot na madilim na asul na suit at may dalang aura na tila hindi nababagay sa mapagkunwaring yaman ng mga Alcantara. Siya ay si Rafael Lorenzo. Ang kanyang bawat hakbang ay diretso at puno ng kumpiyansa. Ngunit sa likod ng kanyang matatalas na mata ay may bakas ng isang malalim at lumang alaala. Mr. Lorenzo, thank you for coming on such short notice. My son Leandro is waiting for you sa study room. Ang bati ni Valeria na puno ng plastic na tamis. Tumango lamang si Rafael, ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok sa silid, ang kaniyang paningin ay sandaling dumapo sa dalagang nakatayo sa gilid ng kusina. Si Fridaya, nakasuot ito ng kupas na uniforme, ang buhok ay nakatali ng mahigpit at ang mga mata ay nakatingin lamang sa sahig. Ngunit sa isang sulyap na yon, tila may isang kislap ng pagkilala na dumaan sa mga mata ni Rafael. Paglipas ng ilang minuto, inutusan si Fridaya na dalhin ang tsaa sa loob ng study room. Tahimik siyang pumasok, iniiwasan ang bawat titig ni Leandro at Valeria na abala sa pagpapakita ng mga pekeng dokumento kay Rafael. Habang inilalagay ni Fridaya ang tasa sa harap ni Rafael, ang kaniyang isipan ay muling dinalaw ng takot at pagkalito. Dahil sa kaba, bahagyang tumagilid ang takuri at ang mainit na tubig ay tumalsik sa kaniyang kaliwang kamay. Isang mahinang ungol ng sakit ang muntik nang kumawala sa kaniyang mga labi. At dahil sa gulat, ay nabitawan niya ang hawak na maliit na kutsara. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig, isang malaki at mainit na kamay ang mabilis na humawak sa kaniyang braso. Napatigil ang lahat. Ang bawat tibok ng puso ni Fridaya ay tila naririnig niya sa kaniyang sariling mga tainga. Dahan-dahan niyang inangat ang kaniyang paningin at nagtama ang kaniyang mga mata sa malalalim at mapanuring mata ni Rafael. Hindi ito ang tingin ng isang amo sa isang utusan. Ito ay titig ng isang taong nakakakita sa kaniyang tunay na pagkatao sa likod ng maruming apron. You're burning yourself, ang mahinang sabi ni Rafael sa wikang Taglish. Ang kaniyang boses ay mababa at puno ng isang uri ng pag-aalaga na matagal nang hindi nararamdaman ni Fridaya. I'm sorry sir, pasensya na po. Pilit na bawi ni Fridaya sa kaniyang kamay. Ang kaniyang mukha ay nag-init hindi dahil sa tsaa, kundi dahil sa lapit ng estranghero. Fridaya, ang tanga-tanga mo naman. Umalis ka na nga rito. Ang singhal ni Leandro, halatang naiinis sa pagkakaantala ng kanilang usapan. Yumuko si Fridaya at mabilis na tumalikod, ngunit bago siya makalabas ng silid, naramdaman niya ang pagsunod ng tingin ni Rafael sa kanya. Pagdating niya sa madilim na sulok ng hallway, huminto siya upang tignan ang kanyang kamay na nagsisimula ng mamula. Bigla ay naramdaman niya ang isang presensya sa kaniyang likuran. Si Rafael yon. Lumabas pala ito ng silid nang hindi napapansin ni Leandro. Nang walang pasabi, kinuha ni Rafael ang kaniyang kamay at inilagay doon ang isang malinis at mabangong puting panyo. Ang tela nito ay malamig at malambot sa kanyang nasunog na balat. Do you still remember the girl who used to cry under the mango tree? Ang bulong ni Rafael, sapat lamang upang marinig niya. Ang kanyang boses ay tila isang haplos na nagpapahinto sa oras. Ang mga mata mo. Hindi nagbabago ang lungkot sa mga mata mo, Fridaya. Nanlaki ang mga mata ni Fridaya. Ang kaniyang alaala ay biglang bumalik sa isang batang lalaki, ang anak ng kanilang dating driver, na laging nag-iiwan ng candy sa kaniyang tabi tuwing siya ay tinatago ng kaniyang lolo sa hardin upang umiwas sa galit ni Valeria. Rafael, ang halos hindi marinig na tawag niya sa pangalan nito. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Isang ngingiting tila nangangako ng kaligtasan sa gitna ng digmaan. Lumapit siya ng bahagya, sapat upang maramdaman ni Fridaya ang init ng kanyang hininga sa kanyang pisngi. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Ang huling bulong ni Rafael bago siya muling tumuwid
at naglakad pabalik sa study room na tila walang nangyaring anuman. Naiwang nakatayo si Fridaya, mahigpit na nakahawak sa panyo ni Rafael, ang kanyang puso, na matagal nang nanahimik sa loob ng pader ng mansyong ito, ay biglang kumitil ng isang bagong uri ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, isang malamig na takot ang muling bumalot sa kanya. Paano kung ang pagdating ni Rafael ay hindi para iligtas siya, kundi upang mas lalo lamang siyang ilapit sa panganib na kaniyang tinatakasan? Nang mamatay ang huling bumbilya sa pasilyo ng mansyon at tuluyang binalot ng kadiliman ang bawat sulok ng tahanang ito, doon pa lamang nagsisimula ang totoong buhay ni Fridaya. Dahan-dahan siyang pumasok sa kaniyang maliit na silid, isang madilim at masikip na bodega na matatagpuan sa tabi ng kusina. Amoy alikabok, lumang papel, at naphthalene balls ang bumabati sa kanya gabi-gabi. Ito ang kaniyang kaharian, ang tanging lugar kung saan hindi siya kailangang yumuko o humingi ng paumanhin sa kaniyang pag-iral. Isang malalim na buntong hininga ang kaniyang pinakawalan habang iniuupo ang kaniyang pagal na katawan sa isang lumang silya na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga tuhod ay kumikirot pa rin mula sa maghapong paglilinis, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Mula sa ilalim ng kanyang kakarampot na higaan, hinila niya ang isang malaking aklat na tila luma at wala ng halaga. Sa loob nito ay nakatago ang kanyang pinakaiingatang kayamanan, isang manipis na laptop na kanyang nabili mula sa sariling ipon at sa tulong ni Attorney Benicio. Sa sandaling bumukas ang screen, ang liwanag nito ay tumama sa kanyang muka. Binubura ang anyo ng isang abang katulong at inilalantad ang isang babaeng may matatalas na mata at matibay na paninindigan. Ang mga daliri niyang kanina lamang ay humahawak ng maruming basahan ay mabilis na kumilos sa ibabaw ng keyboard. Ang mahinang tunog ng bawat pagpindot ay tila isang lihim na mensahe sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pumasok siya sa isang encrypted na website. Ang mga numero at graph na lumalabas sa screen ay tila isang wikang siya lamang ang nakakaintindi. Ito ang Sapphire Fund, isang pondo na pinangalanan ni Lolo sa kaniyang ina, at isang pondo na sa loob ng 10 taon ay pinalago ni Fridaya mula sa kakarampot na puhunan hanggang sa maging isang higanting anino sa mundo ng pananalapi. Sapphire, bulong niya sa hangin. Ang pangalang iyon ay tila isang haplos sa kaniyang puso. Naalala niya ang sinabi ng kaniyang lolo, "Fridaya, ang ginto ay niluluto sa apoy. Huwag kang matakot sa init dahil doon ka magiging matibay." Tiningnan niya ang kasalukuyang estado ng Alcantara Prime Holdings. Ang mga numero ay pula. Nagpapakita ng unti-unting pagbagsak ng kumpanya dahil sa mga ilegal na transaksyon ni Leandro at sa maluhong pamumuhay ni Marites. Ang bawat maling galaw ng kaniyang mga kapatid ay nakatala sa kaniyang harapan. Alam niya ang bawat sentimong nawawala, ang bawat kontratang pinipeke, at ang bawat utang na hindi binabayaran. Sa paningin ng kaniyang pamilya, siya ay isang ignorante at walang pinag-aralang babae na tanging pagpupunas lamang ng sahig ang alam. Hindi nila alam na ang babaeng inaabutan nila ng maruming plato ay siya ring babaeng may kakayahang gumuho sa kanilang buong imperyo sa loob lamang ng isang gabi. Isang kakaibang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Fridaya, isang nangiting puno ng pait, ngunit may halong tamis ng katarungan. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang cursor sa isang button na nakasulat "I sell all." May bahagi ng kanyang puso na tila kumikirot pa rin. Ito ang kumpanyang binuo ng kanyang mga ninuno. Ngunit alam niyang kailangan muna itong mawasak upang muling mabuhay ng malinis. Ang mga Alcantara ay kailangang matutong lumuhod sa lupa upang malaman nila kung gaano kasakit ang tinatapak-tapakan. Muli niyang naisip ang panyo ni Rafael na nakapatong sa kaniyang maliit na mesa. Ang amoy nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya nag-iisa. May isang taong nakakita sa kaniyang tunay na anyo, at ang taong iyon
ay handang sumabay sa kanya sa gitna ng bagyo. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor. Isang huling desisyon. Sa isang matatag na pagpindot, binitawan niya ang isang napakalaking bulto ng shares ng Alcantara Holdings sa merkado. Ang bawat paggalaw ng mga numero sa screen ay tila mga huling tibok ng puso ng kumpanyang kaniyang kinamulatan. Ito na ang simula, ang sabi niya sa sarili, habang ang kaniyang refleksyon sa screen ay tila nagpapakita ng isang reynang handa ng bawi ng kaniyang trono. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagtatrabaho, isang mahinang kaluskos ang kaniyang narinig mula sa labas ng pinto ng bodega. Ang tunog ng mga yabag na tila maingat na naglalakad sa madilim na kusina ay nagpahinto sa kaniyang hininga. Dahan-dahan niyang itinupi ang laptop at mabilis itong itinago sa ilalim ng kaniyang higaan. Ang kaniyang puso ay tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Sino ang gising sa ganitong oras? Kung mahuhuli siya, ang lahat ng kaniyang plano ay maglalaho na parang usok. Nananatili siyang nakaupo sa dilim, ang kaniyang pandinig ay nakatuon sa pintong kaniyang tanging proteksyon. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang taon ng paghihintay. Sino ang nasa kabilang panig ng pinto? At alam ba nito? Ang lihim na kaniyang itinatago sa ilalim ng maruming uniporme ng isang katulong? May mas mahalagang bagay akong inaasikaso kaysa sa buhay ng isang matandang katulong. Fredaya, umalis ka sa harapan ko bago ko pa makalimutan na anak kita. Ang mga salitang yon mula kay Don Laureano ay tila isang malakas na hampas na nagpabingi sa mundo ni Fredaya. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng opisina ng kaniyang ama. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kaniyang kupas na apron. Ang bawat salita ay tumatagos sa kaniyang dibdib, kasing talim ng mga bubog na ayaw siyang tantanan. Sa labas ng pintuan, nakatayo si Doña Valeria na may mapang uyam ng ngiti, tila nagtatampisaw sa pighati ng kaisa-isang taong itinuturing niyang banta sa kaniyang kaharian. Daddy, nagmamakaawa po ako. Si Lola Siling. Siya na lang ang meron ako. Kailangan niya ng ospital. Hirap na siyang huminga. Ang pagsusumamo ni Fredaya, ang kaniyang boses ay halos maging isang paos na bulong dahil sa tindi ng iyak na kaniyang pinipigilan. Kung talagang mahal mo ang matandang yan, dapat ay nagtrabaho ka ng maigi sa halip na mag-aksaya ng oras sa pag-iyak. Ang singit ni Valeria habang marahang hinahaplos ang kaniyang mamahaling perlas sa leeg. Ang pera ng mga Alcantara ay para sa pagpapalago ng pangalan, hindi para sa mga taong papunta na sa hukay. Huwag kang ambisyosa, Fredaya. Yumuko si Fredaya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa makintab na sapatos ng kanyang ama na kanya mismong pinakintab kaninang madaling araw. Wala siyang narinig na kahit anong pagtatanggol. Ang tanging sagot ng kanyang ama ay ang pagpihit ng swivel chair nito patalikod sa kanya. Isang malinaw na hudyat na siya ay kinalimutan na. Dahan-dahang tumayo si Fredaya. Ang kaniyang mga binti ay nangangatog sa tindi ng emosyong bumabalot sa kanya. Patakbo siyang pumunta sa maliit at madilim na kwarto sa likod ng kusina kung saan nakahiga si Lola Siling. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila paglalakad sa gitna ng isang masukal na gubat ng kawalang pag-asa. Sa loob ng silid, ang tanging nagbibigay ng ingay ay ang mabigat at nahihirapang paghinga ng matanda. Amoy ng mentol at luma ng tela ang bumabalot sa paligid. Nilapitan ni Fredaya ang kanyang kaisa-isang kakampi, ang kaisa-isang taong nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga sa kabila ng kanyang maruming uniforme. Lola, nandito na po ako. Ang bulong ni Fredaya habang hinahawakan ng kulubot at malamig na kamay ng matanda. Idinilat ni Lola Siling ang kanyang mga mata na tila may ulap na ng pagod. Isang mahinang nanangiti ang sumilay sa kanyang maputlang mga labi. Itinaas niya ang kanyang nangangatog na kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Fredaya. Ang kanyang bawat haplos ay tila isang huling pamamaalam, isang paglipat
ng lahat ng kanyang natitirang lakas sa dalagang kanyang inaruga. Apo, huwag kang, huwag kang papayag na sirain nila ang iyong puso. Ang hirap na sabi ng matanda. Ikaw ay isang alkantara? Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Naramdaman ni Fridaya ang unti-unting pagluwag ng hawak ni Lola Siling sa kanyang kamay. Ang mabigat na pagbaba at pag-akyat ng dibdib ng matanda ay unti-unting naging mahinahon hanggang sa ang huling hininga nito ay lumabas na parang isang hanging naglalaho sa katahimikan ng gabi. Ang kamay na humahaplos sa kanyang mukha ay dahan-dahang nalaglag sa ibabaw ng lumang banig. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang bundok. Hindi sumigaw si Fridaya, hindi siya naghagulgol. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pag-agos, tila natuyo na sa tindi ng apoy na naglalayab sa kanyang kalooban. Niyakap niya ang malamig na katawan ng matanda. Idinikit ang kanyang mukha sa dibdib nito na wala na ring pintig. Sa bawat sandali ng katahimikang iyon, ang Fridaya na puno ng pagtitiis at pangarap ng pagtanggap ay unti-unting namamatay kasabay ng kanyang buvu. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng sugat, ay tila nababalutan na ngayon ng isang matigas na baluti ng galit at determinasyon. Dahan-dahan na siyang tumayo. Inayos niya ang kumot ni Lola Seling at hinagkan ang noo nito. Nang lumabas siya ng silid, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng lungkot. Ito ay mga mata ng isang babaeng wala na ring kinatatakutan dahil wala na ring matitira sa kanya. Nadaanan niya sa sala si Leandro at Marites na nagtatawanan habang umiinom ng alak, tila walang pumanaw na kaluluwa sa ilalim ng kanilang bubong. Hindi sila tiningnan ni Fridaya. Diretso siyang naglakad patungo sa kaniyang sariling bodega. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng isang pangakong hindi na mababali. Binuksan niya ang kaniyang laptop sa dilim. Ang liwanag nito ay muling tumama sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay tila mga bala na inihahanda para sa isang giyera. Tapos na ang pagiging biktima, ang sabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Habang ang buong mansyon ay natutulog sa kanilang karangyaan, si Fridaya ay abala sa pagbuo ng isang bitag na kailanman ay hindi nila inaasahan. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagpaplano, isang mensahe ang lumabas sa kaniyang screen mula sa isang hindi kilalang account. The lion is dead, but the queen is finally awake. Are you ready to burn their kingdom down? Sino ang taong ito na tila nakamasid sa bawat paghinga niya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Fridaya ngayong wala na ang tanging kadena na pumipigil sa kaniyang puot? Hindi lang pera ang iniwan sa iyo ng lolo mo, Fridaya. Iniwan niya sa iyo ang katotohanang ninakaw mula sa iyong ina. Ang tinig ni Attorney Benicio ay gumaralgal sa loob ng maliit at lumang opisina na tila nalulunod sa amoy ng lumang papel at alikabok. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang bawat patak sa bubong ay naglilikha ng isang malungkot na himig na sumasabay sa bigat ng kalooban ni Fridaya. Nakaupo siya sa harap ng matandang abogado. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kaniyang luma at basang bag. Kagagaling lamang niya sa libing ni Lola Siling. Isang libing na wala ni isang alkantara ang dumalo, kundi siya lamang. I waited for this moment for a long time, Hija. Dugtong ng abogado, habang dahan-dahang inilalapag sa ibabaw ng mesa ang isang itim na kahon na gawa sa pilus. Ang bawat paggalaw nito ay tila may dalang bigat ng nakaraang pilit na ibinaon sa limot. Ang sabi ng lolo mo, ibibigay ko lang ito sa iyo kapag handa ka na. At sa nakikita ko sa iyong mga mata ngayon, alam kong hindi ka na ang batang umiiyak sa gilid ng pasilyo. Dahan-dahang iniabot ni Fridaya ang kaniyang nanginginig na kamay upang hawakan ang kahon. Ang lamig ng tela nito ay gumapang sa kanyang balat. Tila nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi ng pagtitiis sa loob ng mansyon. Nang buksan niya ito,
Isang asul na hiyas ang bumulaga sa kanya. Isang sapphire na nakakabit sa isang antigong kwintas. Ngunit sa ilalim ng hiyas, may nakatagong isang maliit na memory drive at isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Naramdaman ni Fridaya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo habang binabasa ang mga unang linya ng sulat. Ang kaniyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kaniyang puso. Hindi nagtaksil ang kanyang ina. Ang skandal na naging dahilan ng pagkakakulong nito sa lungkot hanggang sa mamatay ay isang malaking kasinungalingan na binuo ni Doña Valeria. May mga dokumento sa loob ng memory drive na nagpapatunay ng sabwatan sa pagitan ng kanyang ina at ng isang pekeng testigo. So, my mother died thinking everyone hated her for something she didn't do? Ang tanong ni Fridaya, ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding pighati. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa naglalayab na galit na ngayon ay tuluyan ng sumiklab. Valeria manipulated everything, Fridaya. Maging ang daddy mo ay naniwala sa mga huwad na ebidensya. Malungkot na paliwanag ni Benicio. But your grandfather knew. He spent his last years gathering proof. He founded the Sapphire Fund not just for wealth, but to give you the power to fight back when the time is right. Hinigpitan ni Fridaya ang hawak sa kwintas. Ang matatalas na kanto ng hiyas ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit ng katotohanan ay higit na mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sa loob ng 10 taon, hinayaan niyang tapak-tapakan siya dahil sa kahihiyang hindi naman kanya. Hinayaan niyang ituring siyang basura dahil sa kasalanang hindi kailanman nagawa ng kanyang ina. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Ang kanyang anyo ay tila mas tumangkad at mas naging matatag sa ilalim ng madilim na ilaw ng opisina. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nababalot na ngayon ng isang baluti ng determinasyon. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya ang anino. Siya na ngayon ang bagyo na wawasak sa tore ng mga kasinungalingan ng mga Alcantara. Attorney Benicio, I want everything. Ang deklarasyon ni Fridaya sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa bintana. I want to activate every asset, every share, and every debt that Sapphire holds against Alcantara Prime Holdings. I want them to feel how it is to lose everything, just like my mother did. Tumango ang abogado. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga at takot para sa hinaharap. Mag-iingat ka, Fridaya. Ang mga leon ay nagiging mas mabangis kapag malapit na silang mamatay. Habang lumalabas si Fridaya sa opisina, ang dilim ng gabi ay tila yumayakap sa kanya. Binuksan niya ang kanyang payong. Ang tunog ng ulan na tumatama sa tela nito ay tila isang marcha ng digmaan sa kanyang pandinig. Hindi niya napansin na sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakatago sa ilalim ng mga puno, may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid sa bawat galaw niya. Sino ang nagmamasid sa kanya sa gitna ng dilim? At handa na nga ba si Fridaya sa panganib na dala ng paghawak sa pinakaingatang lihim ng kaniyang pamilya? Habang siya ay naglalakad palayo, ang anino ni Fridaya ay tila humaba at naging mas madilim. Isang hudyat na ang reyna ng Sapphire ay hindi natitigil hanggat hindi nababayaran ang bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyon. Ang bawat tahi ng unipormeng puti na suot ni Fridaya ay tila naging kasing bigat ng kadena habang muli siyang naglalakad sa loob ng mansyon. Ngunit sa ilalim ng telang iyon, nakatago ang Sapphire na kwintas, isang malamig na paalala na siya ay hindi na alipin ng pamilyang ito. Siya na ang kanilang lihim na hukom. Sa loob ng malawak na silid ni Marites, nagkakagulo ang mga stylist at assistant. Amoy ng hairspray at matatamis na pabango ang bumabalot sa hangin. Si Marites, na nakaupo sa harap ng kanyang malaking salamin, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mukha para sa isang live stream. Ito ang kaniyang mundo.
Isang mundong binuo sa mga filter at kasinungalingan upang ipakita sa libu-libong followers ang kaniyang perpektong buhay bilang isang Alcantara. Fridaya, come here and hold this ring light. Ang bagal-bagal mo talaga kahit kailan. Ang sigaw ni Marites nang makita ang dalaga sa pinto. Dalian mo, I'm starting in 2 minutes. Huwag kang haharang sa frame, baka masira ang aesthetic ng video ko. Tahimik na lumapit si Fridaya. Hinawakan niya ang mabigat na stand ng ilaw. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakayuko. Sa paningin ng mga taong nasa loob ng silid, siya ay isa lamang kagamitan. Isang aninong walang boses. Ngunit habang nakatayo siya roon, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw patungo sa tablet ni Marites na nakalagay sa ibabaw ng vanity table. Sa isang mabilis at tago na pagkakataon, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng buhok ni Marite, ipinasok ni Fridaya ang isang maliit na device sa charging port ng tablet. Isang lihim na software ang nagsimulang gumapang sa loob ng system ni Marites. Isang digital na lason na unti-unting kukuha ng lahat ng mga mensahe, transaksyon, at mga lihim na pakikipag-usap ng kaniyang ate sa mga karibal na kumpanya. Hello everyone! Welcome to my morning routine. Ang masayang bati ni Marites sa kaniyang kamera. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pekeng sigla. Ang dami ninyong nagtatanong kung paano maging ganito ka-fresh kahit busy sa family business. Secret lang natin ito, ha? It's all about discipline and a happy heart. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fridaya sa likod ng ilaw. Disiplina. Ang disiplinang alam ni Marites ay ang paggamit ng pera ng kumpanya para sa mga mamahaling bag habang ang mga empleyado ay hindi nababayaran ng overtime. Masayang puso. Ang tanging nagpapasaya sa puso ni Marites ay ang makitang nagdurusa ang kaniyang sariling kapatid. Fridaya, ayusin mo ang paghawak. Nanginginig ang anino ko. Ang pabulong na bulyaw ni Marites habang nakangiti pa rin sa kamera. Ipinagpatuloy ni Fridaya ang kaniyang pananatili roon. Tinitiis ang bawat pangaalipusta. Sa kaniyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo ng pag-upload ng data. Sa bawat tibok ng kaniyang puso, nararamdaman niya ang unti-unting pagbagsak ng depensa ni Marites. Ang lahat ng mga ebidensya ng pagbebenta ng impormasyon ng kumpanya ay nasa kaniyang mga kamay na ngayon. Nabalik ang kaniyang atensyon nang bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Ang mukha nito ay maputla at puno ng pawis. Hindi nito napansin ang livestream alabwam ni Marites. Marites, we have a problem. Ang hingal na sabi ni Leandro. Ang boses nito ay puno ng takot. May isang hindi kilalang grupo na bumibili ng lahat ng nababankrupt nating utang. At hindi lang iyon. Someone is shorting our stocks in massive volumes. Kung hindi natin ito mapipigilan, baka hindi na tayo umabot sa gala bukas. Napatigil si Marites sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang perpektong muka ay nagkaroon ng lamat ng kaba. Agad niyang pinatay ang kanyang livestream nang walang paalam sa kanyang mga viewers. What do you mean? Akala ko ba kontrolado mo na ang audit? Ang galit na tanong ni Marites. I thought so too. Pero may isang aninong gumagalaw sa likod natin. Sapphire. Iyon ang pangalang lumalabas sa bawat transaksyon, ang sagot ni Leandro habang napapahawak sa kanyang ulo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nanatiling nakatayo si Fridaya sa gilid. Hawak pa rin ang ring light na ngayon ay nakapatay na. Ang dilim ng silid ay tila nagkukubli sa kanyang anyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kailaliman ng kanyang kasiyahan. Ang Sapphire ay hindi na lamang isang pangalan sa screen. Ito ay naging isang multo na nagsisimulang humabol sa kanila. Sino ba ang Sapphire na iyan? Ang sigaw ni Valeria na pumasok din sa silid. Ang kaniyang mukha ay kasing talim ng isang kutsilyo. Hanapin ninyo kung sino ang nasa likod niyan. Hindi pwedeng masira ang pangalan ng mga Alcantara. Tumingin si Valeria kay Fridaya na tila doon lamang nito napansin ang presensya ng dalaga. At ikaw,
Bakit nakatayo ka pa dyan? Lumayas ka rito at maghanda ng hapunan. Wala kang silbi. Yumuko si Fridaya at marahang inilapag ang ring light. Naglakad siya palabas ng silid ng may katatagan sa bawat hakbang. Hindi niya ininda ang mga mura at sigaw ng kanyang pamilya. Pagdating niya sa pasilyo, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Rafael. The prey is panicked. Start phase 2. Ngunit sa pagpihit niya sa kanto ng pasilyo, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat at mabilis siyang hinila sa isang madilim na sulok. Ang kanyang hininga ay tumigil sa gulat at ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib nang makita niya ang mukha ng taong humarang sa kanya. Ito ay si Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng suspisya at ang kanyang mukha ay nakalubog sa dilim. Tila sinusubukang basahin ang bawat lihim na itinatago ni Fridaya. Bakit tila hindi ka natatakot, Fridaya? Ang tanong ni Leandro. Ang boses nito ay puno ng panganib. At bakit parang may alam ka na hindi namin alam? Ang gabi sa hardin ng mga Alcantara ay tila isang ibang mundo. Malayo sa sakal na hininga ng mansyong puno ng pagkukunwari. Ang bawat yabag ni Fridaya sa damuhan ay tila pilit na itinatago ang kaniyang presensya sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan. Ang bango ng mga bulaklak ng Dama de Noche ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, nagbibigay ng panandali ang ginhawa sa kaniyang dibdib na kanina lamang ay halos sumabog sa kaba dahil sa mga tingin ni Leandro. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, isang matangkad na figura ang naghihintay. Ang anino ni Rafael ay mahaba at matatag, tila isang poste ng lakas sa gitna ng kadiliman. Nang maramdaman niya ang pagdating ni Fridaya, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata, na dati ay matapang at mapanuri, ay biglang lumambot nang dumapo ang tingin sa pagod na mukha ng dalaga. You're late! Ang mahinang biro ni Rafael sa wikang Taglish, ngunit baka sa kanyang boses ang labis na pag-aalala. I was starting to think something happened inside. Isang matipid na ngiti ang pinilit ni Fridaya. Masyadong matalas ang pakiramdam ni Leandro ngayon, Raf. I had to wait until everyone was asleep. Muntik na niya akong mahuli kanina. Agad na lumapit si Rafael at hinawakan ang magkabilang balikat ni Fridaya. Ang init ng kanyang mga palad ay tumagos sa manipis na tela ng uniforme ng dalaga. Isang haplos na nagpadama kay Fridaya na hindi na siya kailangang maging mag-isa sa laban na ito. You don't have to carry the whole world on your shoulders anymore, Fridaya. Ang bulong ni Rafael, ang boses nito ay puno ng isang uri ng katapatan na hindi kayang bilhin ng salapi. Nakuha ko na ang mga huling dokumento mula kay Attorney Benicio. The shell companies of Leandro are exposed. Isang hudyat mo lang at guguho ang lahat ng kaniyang itinatago. Napatitig si Fridaya sa malayo. Sa nagniningning na mga bintana ng mansyon na tila mga mata ng isang dambuhala. Kailangan nating maging sigurado, Raf. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sakit na idinulot nila kay Lola Siling at sa aking ina. I want them to realize that the person they look down on is the very same person who holds their destiny. Sa gitna ng kanilang seryosong pag-uusap, unti-unting napawi ang tensyon. Pinagmasdan ni Rafael ang mukha ni Fridaya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakita niya ang bawat linya ng pagtitiis at ang ningning ng katalinuhan sa kaniyang mga mata. Nang walang pasabi, dahan-dahang hinila ni Rafael ang dalaga upang sumandal sa kaniyang balikat. Naramdaman ni Fridaya ang bilis ng pintig ng kaniyang puso. Noong una ay tila nanigas siya sa gulat. Ngunit ang amoy ng kape at bagong ligo na pabango ni Rafael ay tila isang gamot na nagpatulog sa kaniyang mga pangamba. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kaniyang ulo sa matigas, ngunit komportableng balikat ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinahong paghinga ni Rafael at ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa paligid. When this is all over,
Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang pangako na nakatago sa hangin. I want you to see the world, Fridaya. Not as an Alcantara, but as yourself. I want to be the one to show you that love isn't always about sacrifice. Sometimes it's about having someone who will hold the umbrella for you in the middle of a storm. Pumikit si Fridaya. Ninanamnam ang kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang mainit na kamay ni Rafael ay dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Pinagsasama ang kanilang mga daliri sa isang mahigpit na pagkakaunawaan. Walang mali siya, walang hiningang mapusok. Tanging dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng kawalang katarungan, naghahanap ng hantungan sa isa't isa. Salamat, Raf. Ang halos pabulong na sabi ni Fridaya. Thank you for finding me under the mango tree again. Ngunit sa gitna ng kanilang mahiwagang sandali, isang matalim na liwanag mula sa flashlight ang biglang gumuhit sa madilim na damuhan. Ang sinag nito ay mabilis na gumagalaw mula sa veranda ng mansyon patungo sa kanilang kinaroroonan. Sino ang nariyan? Ang matalas at pamilyar na boses ni Doña Valeria ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng kanyang tsinela sa semento ay tila isang babala ng paparating na panganib. Fridaya, ikaw ba yan? Sino ang kasama mo sa dilim? Mabilis na napaigtad si Fridaya mula sa pagkakasandal kay Rafael. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Kung makikita sila ni Valeria, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay mauuwi sa wala. Ang bawat plano, ang bawat ebidensya ay mawawalan ng saysay kung madidiskubre ang kanilang ugnayan. Nanatiling nakatayo si Rafael. Ang kaniyang anyo ay tila handang harapin ang anumang banta. Ngunit si Fridaya ay mabilis na humawak sa kanyang braso. Isang hudyat na kailangan na nilang kumilos bago sila tuluyang mabisto ng mapanuring mata ng reyna ng mansyon. Magnanakaw, hindi lang pala dugo ng taksi lang nananalaytay sa'yo. Pati pala kamay mo ay kasing dumi ng budhi mo. Ang sigaw na yon ni Doña Valeria ay yumanig sa bawat sulok ng mansyon. Tila isang kulog na nagbababadya ng isang malupit na bagyo. Sa gitna ng sala, nakatayo si Fridaya, pinalilibutan ng mga katulong na may halong takot at paghamak sa kanilang mga mata. Sa kaniyang harapan, si Marites ay umiiyak ng malakas, hawak ang isang walang lamang kahon ng alahas, habang si Leandro ay nakatitig sa kanya nang may mapaglarong ng ngiti sa mga labi. I didn't take it, Mommy. Wala akong kinuha. Ang mahinang tugon ni Fridaya, ngunit ang kaniyang boses ay tila nalulunod sa ingay ng mga akusasyon. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang kaba na naramdaman niya simula pa ng paggising niya kanina. Huwag ka nang magsinungaling. Kitang-kita ng lahat na ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kanina para maglinis. Ang hiyaw ni Marites, ang bawat salita, ay tila isang palasong may lason. The blue diamond necklace is gone. That's worth millions, Fridaya. Millions! Walang sabi-sabing nagmarcha si Valeria patungo sa bodega na nagsisilbing silid ni Fridaya. Ang tunog ng kaniyang mabilis na mga hakbang sa sahig ay tila isang marcha ng kamatayan. Sa pilitan nitong itinulak ang pinto na naglikha ng isang malakas na pagtama ng kahoy sa pader. Sinimulan nilang halukayin ang kakarampot na kagamitan ni Fridaya. Ang kaniyang maliit na banig ay hinila. Ang kaniyang mga lumang damit ay itinapon sa sahig. At ang kaniyang mga gamit sa paglilinis ay nagkalat sa paligid. Nanatiling nakatayo si Fridaya sa pinto. Pinapanood ang pagyurak sa kaisa-isang lugar na itinuturing niyang kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang kumikinang na bagay ang biglang lumabas. Mula sa ilalim ng kaniyang manipis na kutsyon, ang blue diamond necklace. Ang asul na hiyas nito ay nagniningning sa ilalim ng madilim na ilaw ng bodega. Tila nangungutya sa kawalang malay ni Fridaya. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Ang tawa ni Valeria. Isang tawang puno ng tagumpay at puot. Kinuha niya ang kwintas at hinarap si Fridaya.
Ngayon, itanggi mo pa. Magnanakaw ka, kagaya ng nanay mo. Sa sandaling iyon, pumasok si Don Laureano sa silid. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Ang kanyang mga mata ay tila naglalayab sa tindi ng kahihiyang kaniyang nararamdaman. Tumingin siya sa kwintas. Pagkatapos ay kay Fridaya. Sa loob ng 10 taon, tiniis ni Fridaya ang kaniyang panlalamig, ang kaniyang pag-iwas. Ngunit ang nakikita niya ngayon sa mga mata ng kaniyang ama ay isang bagay na mas masakit pa sa kamatayan, ang matinding pagkamuhi. Bago pa man makapagsalita si Fridaya, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na tumama sa kaniyang kaliwang pisngi. Ang matunog na pagtama ng palad sa kaniyang balat ay naglikha ng isang nakabibinging ugong sa kaniyang mga tainga. Ang kaniyang ulo ay pumihit sa tindi ng impact at ang lasa ng dugo ay unti-unting kumalat sa loob ng kaniyang bibig. Ang kaniyang pisngi ay tila nagnininga sa init, ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa kaniyang puso ay mas matindi. Hindi siya gumalaw, hindi siya humawak sa kaniyang nasaktang mukha. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kaniyang paningin at tinitigan ng diretso ang kaniyang ama. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay ngayon ay kasing tigas na ng sapphire. "I didn't do it, Dad," ang sabi niya. Ang kaniyang boses ay hindi nanginginig, kasing lamig ng hanging bumabalot sa kanila. "And deep inside, you know that. But you're too a coward to admit that your wife and children are the real monsters in this house. Lumayas ka." Ang dinal na sigaw ni Laureano, ang kaniyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. "Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo rito. From this day on, you are no longer an Alcantara. Wala kang pangalan. Wala kang pamilya. Lumayas ka bago ko patawagin ang pulis." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fridaya. "Thank you, Dad. Salamat dahil pinalaya mo na ako sa impyernong ito." Nang walang dala kundi ang kaniyang sariling dangal at ang sapphire na kwintas na nakatago sa loob ng kaniyang manggas, naglakad si Fridaya palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ay tila pagtatapon ng bawat masakit na alaala. Pagdating niya sa malaking pinto, ang ulan ay biglang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi siya lumingon. Hindi niya tiningnan ang bahay na naging kulungan niya sa loob ng 12 taon. Sa gitna ng dilim at ng malamig na ulan, naglakad siya palayo. Ang kaniyang manipis na uniforme ay agad na nabasa. Dumidikit sa kaniyang nanginginig na katawan. Ang kaniyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tindi ng ulan. Ngunit sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang pares ng mga ilaw ng sasakyan na naghihintay sa kanya. Isang itim na sasakyan na pamilyar sa kanyang paningin. Dahan-dahan siyang bumagsak sa kalsada. Ang kaniyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay dahil sa pagod at emosyon. Ang putik ay dumikit sa kaniyang mga kamay, ngunit sa kaniyang isipan, ang lahat ng dumi ng nakaraan ay unti-unti nang hinuhugasan ng ulan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang matangkad na figura ang tumakbo patungo sa kanya. Sa huling sandali bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang isang pares ng malakas at mainit na mga kamay na sumalo sa kanya. Inilalayo siya sa lamig ng semento. "Fridaya! Fridaya, look at me!" Ang boses ni Rafael, puno ng takot at pighati. Ang kaniyang huling naisip bago tuluyang binalot ng kadiliman ay ang kaniyang ama. Pinatawad na niya ito noon bilang isang anak. Ngunit sa kaniyang muling paggising, hindi na siya ang Fridaya na marunong pang masaktan. Ang bawat patak ng ulan ay naging saksi sa pagtatapos ng kaniyang pagtitiis at sa simula ng isang ganting hindi nila kailanman malilimutan. Nang imulat ni Fridaya ang kaniyang mga mata, hindi ang malamig na marmol ng mansyon ang bumungad sa kaniya. Sa halip, isang malambot at mabangong unan ang sumalo sa kanyang ulo at ang init ng isang makapal na kumot ang bumalot sa kanyang nanginginig pang katawan. Ang paligid ay puno ng amoy ng lavender at sariwang kape, isang amoy
na tila nagpapahiwatig ng kaligtasan. Dahan-dahan siyang bumangon, ngunit ang kaniyang pisngi ay kumitil ng matinding kirot, isang paalala ng malupit na palad ng kaniyang ama. Napansin niya ang suot niyang damit. Hindi na ito ang basang-basa at maruming uniporme ng katulong, kundi isang malaking puting t-shirt na malambot sa balat. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Rafael na nakatayo malapit sa bintana. Pinagmamasdan ng ulan na tumatama sa salamin at naglilikha ng maliliit na daloy ng tubig na tila mga luhang walang katapusan. "You're awake!" ang mahinang sabi ni Rafael nang mapansing gumalaw ang dalaga. Lumapit siya nang may dalang baso ng mainit na gatas. "Huwag kang matakot. You're safe here, Fridaya. Wala nang sasaktan sa'yo rito." Inabot ni Fridaya ang baso. Ang init nito ay tumagos sa kaniyang mga palad at dahan-dahang nagpapakalma sa kaniyang pusong tila pagod na pagod na. "Salamat, Raf. Salamat dahil binuhat mo ako mula sa putik." Hindi sumagot si Rafael. Sa halip ay kinuha niya ang isang malinis na tuwalya. Naupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang sinimulang patuyuin ang basang buhok ni Fridaya. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na baka mabasag ang dalaga sa isang maling haplos lamang. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin, isang pag-unawa na higit pa sa anumang pangako. "I was so angry when I saw you on that street." Ang bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyong pinipigilan. "They treated you like trash, but they have no idea that they just threw away the only heart that was keeping that house alive." Napapikit si Fridaya, ninanamnam ang banayad na paghagod ng tuwalya sa kaniyang anit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 12 taon na naramdaman niyang siya ay isang tao, hindi isang kagamitan. Sa bawat haplos ni Rafael, tila unti-unting nabubura ang hapdi ng sampal ng kaniyang ama. "Tapos na ang pag-iyak, Raf," ang sabi ni Fridaya. Ang kaniyang boses ay muling naging matatag. "I gave them my silence for years, but now I will give them the noise of their own destruction." Tumayo si Fridaya at lumapit sa mesa kung saan nakabukas ang kaniyang laptop. Ang liwanag ng screen ay sumalamin sa kaniyang mga mata na ngayon ay kasing talim na ng kidlat. Pinakita ni Rafael ang mga bagong datos na kaniyang nakalap. Ang Alcantara Prime Holdings ay tila isang barkong unti-unting lumulubog. Ang mga utang ni Leandro ay lumobo na. At ang mga pekeng dokumentong pinapirmahan kay Fridaya ay nagsisimula ng maglabasan sa mga audit. "Leandro used your name as a shield," paliwanag ni Rafael habang itinuturo ang mga transaksyon. "But he made one fatal mistake. He didn't realize that the shield has a mind of its own. Once we leak these backdated files, he won't just lose money, he'll lose his freedom." Nagpalitan sila ng mga plano, ang kaniyang talino sa pananalapi at ang husay ni Rafael sa investigasyon ay nagtagpo upang bumuo ng isang hindi matatalong puwersa. Habang lumalalim ang gabi, ang pagod ni Fridaya ay napalitan ng isang mapanganib na sigla. Naramdaman ni Fridaya ang kamay ni Rafael na pumatong sa kaniyang balikat, isang tahimik na pagsuporta. Sa sandaling iyon, hindi lamang katarungan ang kaniyang naramdaman, kundi ang simula ng isang paghilom na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang kaniyang puso, na dati ay puno ng galit, ay unti-unting nakakahanap ng puwang para sa isang damdamin na kailanman ay hindi niya inaasahang mararamdaman pa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang balita sa telebisyon ang kumuha ng kanilang atensyon. Ang mukha ni Don Laureano ay lumabas sa screen, mukhang matanda at pagod na pagod habang pinalilibutan ng mga reporter. "Alcantara Prime Holdings is facing a massive financial crisis," ang sabi ng tagapagbalita. "Rumors of bankruptcy are spreading, and stock prices have plummeted to an all-time low. There are talks of a mysterious group called Sapphire preparing for a hostile takeover.
Isang matatag na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fredaya. Ang kaniyang bawat plano ay nagbubunga na. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang kaniyang cellphone na nakapatong sa mesa ay biglang umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang tanging narinig niya ay ang mabilis at nahihirapang paghinga ng isang tao. Bago ang isang pamilyar at basag na boses ang nagsalita sa kabilang linya. Fredaya, please, save the family. Ito ang boses ng kaniyang ama. Ang taong nagtapon sa kanya sa ulan ay ngayon ay humihingi ng tulong sa kanya sa gitna ng kanyang sariling bagyo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Papayag ba siyang iligtas ang mga taong bumasag sa kanyang pagkatao o hahayaan niya silang malunod sa sarili nilang mga kasalanan? Ang gabi ay tila ayaw magtapos habang ang bawat segundo ay naging kasing bigat ng tingga sa kalooban ni Fredaya. Sa loob ng tahimik na apartment ni Rafael, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na sinag mula sa screen ng laptop. Ang katahimikan ay tila isang malawak na karagatan at si Fredaya ay nakalubog sa kailaliman nito, hawak ang huling piraso ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ipinasok niya ang memory drive na ibinigay ni Attorney Benicio. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Bawat pagpindot niya sa mouse ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na walang balikan. Isang audio file ang bumulaga sa kanya. May petsang 12 taon na ang nakalilipas. Ang taon kung kailan ang kanyang ina ay pumanaw sa gitna ng kahihiyan at dusa. Nang i-play niya ang file, ang boses na unang narinig ay hindi ang sa kanyang ina. Ito ay ang malambing, ngunit mapanirang boses ni Doña Valeria. Kasing tamis ng asukal, ngunit may dalang laso na hindi nakikita. Siguraduhin mong magmumukha siyang hibang sa harap ni Laureano, ang sabi ni Valeria sa audio. Ang kaniyang tawa ay mahina at puno ng tagumpay. The doctor will prescribe the special vitamins, small doses every day. Hindi siya mamamatay agad, pero unti-unting mawawala ang kaniyang katinuan hanggang sa maniwala ang lahat na siya ay nagtataksil dahil sa kaniyang sakit sa isip. Napatigil ang hininga ni Fredaya. Ang kaniyang puso ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Ang kaniyang ina ay hindi may sakit. Ang kaniyang ina ay hindi nagtaksil. Siya ay biktima ng isang sistematikong pagpapahirap, isang dahan-dahang paglason sa katawan at dangal na binuo ng babaeng itinuring ng kanyang ama na bagong asawa. Don't worry, Doña Valeria, sagot ng isang lalaki. Marahil ay ang doktor na binayaran nila. The scandal is already set up. No one will believe a crazy woman. Ang bawat salita ay tila mga latay sa kaluluwa ni Fredaya. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa keyboard, mainit at puno ng matinding pighati na 12 taon nang nakakulong. Naisip niya ang kanyang ina sa huling sandali nito, nag-iisa, hinuhusgahan ng mundo, at pilit na tinatawag ang pangalan ng kaisa-isang lalaking dapat ay nagtanggol sa kanya, ngunit naniwala sa mga kasinungalingan. They didn't just kill her, Raph. Ang paos na bulong ni Fredaya sa kaniyang tabi. They stole her soul before they let her die. Nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kaniyang buong katawan. Ang galit na kaniyang nararamdaman ay hindi na lamang apoy. Ito ay naging isang malamig at matigas na yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ang katarungan ay hindi na sapat. Ang kailangan ay ang pagbabayad ng bawat patak ng dusa na dinanas ng kanyang ina sa bawat taon ng pananahimik ni Fredaya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang anyo ay tila naging kasing tatag ng isang estatwa sa ilalim ng madilim na ilaw. Kinuha niya ang isang kulay kape na sobre na naglalaman ng mga kopya ng audio at ang mga medikal na ulat na nagpapatunay ng paglason. Ang kaniyang bawat kilos ay puno ng isang mapanganib na kalmado. Where are you going? Ang tanong ni Rafael
Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang sinusundan ng bawat galaw ng dalaga. I am sending a gift, Raf. Ang tugon ni Fridaya. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa kailaliman ng kaniyang puot. Isang regalo para sa aking ama. Gusto kong malaman niya kung anong klaseng demonyo ang pinatuloy niya sa kanyang kama habang ang kanyang tunay na asawa ay naghihirap sa dilim. Isinulat niya ang pangalan ni Don Laureano sa sobre sa paraang nanggaling ito sa isang hindi kilalang tao. Alam niyang ang amang tumawag sa kanya kanina upang humingi ng tulong ay nasa bingit na ng kawalan. Ngunit gusto niyang maramdaman nito ang huling sipa ng katotohanan bago tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Habang iniaabot niya ang sobre sa isang courier na kaniyang tinawagan, ang kaniyang isipan ay muling dinalaw ng mukha ng kaniyang ina. Ngayon ay alam na niya ang lahat. Ang bawat sulyap ng panghahamak mula sa kaniyang mga kapatid, ang bawat sampal mula sa kaniyang ama, ay tila mga bayad na ngayon ay kukunin na niya ng may interes. Pagbalik niya sa loob, naupo siya sa sofa at muling tumingin sa dilim sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang baha ng katotohanan ay nagsisimula pa lamang lumunod sa pamilya Alcantara. Do you think he will believe it? Ang mahinang tanong ni Rafael habang nauupo sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa nanginginig pangkamay ni Fridaya. He has to! Ang sagot ni Fridaya habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Dahil ang katotohanan, gaano man ito kapait, ay laging humahanap ng paraan upang lumabas. At kapag nalaman niya ang lahat, ang mansyong yon ay hindi na magiging tahanan, kundi isang libingan ng mga pagsisisi. Ang kanyang puso ay tila isang bombang nagbibilang ng oras. Ang maskara ni Valeria ay malapit ng matanggal at kasabay nito ay ang pagguho ng lahat ng bagay na kanilang ipinagmamalaki. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihiganti, isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling nagtatanong. Kapag natapos na ang lahat, may maiiwan pa bang Fridaya na marunong pang magmahal? Ang bawat kislap ng mga kristal na baso sa ilalim ng nagniningning na chandelier ay tila isang insulto sa katahimikang bumabalot sa puso ni Don Laureano. Sa gitna ng malawak na hapagkainan na gawa sa mamahaling kahoy ng mahogany, nakahain ng pinakamagagandang putahe, mga pagkaing sadyang inihanda upang ipagdiwang ang isang tagumpay na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Amoy ng inihaw na karne at mamahaling alak ang bumabalot sa hangin. Ngunit para sa matandang Alcantara, ang bawat samyo ay tila may dalang lason. A toast! Para sa bagong simula ng Alcantara Prime Holdings, ang dinal na sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng kapalaluan habang itinataas ang kanyang baso. Ngayong wala na ang anino sa ating bahay, mas malaya na tayong kumilos. The auditors are satisfied at ang lahat ng butas ay naisara na nating gamit ang pangalan ni Fridaya. True, napakagaan pala ng pakiramdam na wala nang magnanakaw na umaaligid sa mga kwarto natin. Dagdag ni Marites habang maingat na pinuputol ang kanyang steak. I checked my engagement on social media and everyone is pitying us. It's the perfect PR move, Mommy. We are the victims here. Isang matamis at mapagtagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Valeria. Hinawakan niya ang kamay ni Laureano sa ibabaw ng mesa, isang haplos na dati ay nagbibigay ng payapa sa matanda. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pangingilabot. Si Laureano, everything is back to normal. Minsan, kailangan nating magputol ng bulok na sanga upang mabuhay ang buong puno. You did the right thing by casting her out. Nanatiling tahimik si Don Laureano. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa pagkain, kundi sa bakanting upuan sa dulo ng mesa. Ang upuang hindi kailanman inupuan ni Fridaya dahil palagi itong nasa kusina o sa labas. Ngunit ngayon ay tila may nakaupong multo roon. Ang bakanting espasyo ay tila isang bukas na sugat
na humihiwa sa kanyang katinuan. Sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana, nararamdaman niya ang bigat ng sobrang nakuha niya kanina. Ang bawat salita sa audio file na kanyang napakinggan sa lihim ay paulit-ulit na sumasariwa sa kanyang isipan, nagiging isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Tiningnan niya si Valeria, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at dangal. Sa ilalim ng malambot na ilaw, ang mukha nito ay tila isang anghel. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang tawa nito habang pinaplano ang paglason sa kanyang unang asawa. Ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging abo sa kanyang lalamunan. "Why aren't you eating, Dad? Masyadong masarap ang luto para sayangin." Puna ni Leandro. Ang kaniyang mga mata ay mapanuri. "I'm just thinking about the gala tomorrow." Ang matipid na sagot ni Laureano. Ang kaniyang boses ay paos at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Don't worry about that. Everything is under control. Sapphire Group is just a bluff. Bukas, pagkatapos ng pirmahan, tayo pa rin ang masusunod." Ang paninigurado ni Leandro bago muling uminom ng alak. Ngunit sa gitna ng kanilang marangyang hapunan, ang katahimikan ng mansyon ay biglang nabasag. Ang hudyat ng kampanilya sa malaking pinto ay umaling-aungaw sa buong bahay. Isang tunog na hindi inaasahan sa ganitong oras ng gabi. Napatigil ang lahat sa kanilang pagkain. Ang bawat tibok ng puso ni Laureano ay tila sumasabay sa mabibigat na yabag na papalapit sa silid kainan. Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang kanilang butler. Ang mukha nito ay maputla at puno ng kaba. Kasunod nito ay ang 6 na kalalakihan na nakasuot ng formal na barong at mga badge na nagniningning sa ilalim ng chandelier. Sila ay mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation at ng Securities and Exchange Commission. "Don Laureano Alcantara, Mr. Leandro Alcantara?" Ang tanong ng namumunong opisyal. Ang kaniyang boses ay formal at walang emosyon. "What is the meaning of this? We are having a private dinner." Ang bulyaw ni Valeria. Tumatayo sa kaniyang kinauupuan habang nanlilisik ang mga mata. "We have a warrant to seize all financial records and to take Mr. Leandro Alcantara for questioning regarding massive falsification of documents and money laundering." Ang pahayag ng opisyal. "And we are also here to serve a notice of freeze order on all personal assets of Doña Valeria Alcantara." Nabitawan ni Marites ang kaniyang tinidor na naglikha ng isang matunog na pagtama sa porselanang plato. Si Leandro ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa mga opisyal. "This is a mistake. My sister, Freydaya, is the one responsible for everything. We already reported her." Ang sigaw ni Leandro. Ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon. "Actually, Mr. Alcantara," ang sagot ng opisyal habang inilalabas ang isang tablet. "The whistleblower provided us with the original documents, including the digital footprints of your transactions and audio recordings that prove a conspiracy. And according to our records, the owner of the debt you've been trying to hide is now the majority shareholder of this estate." Dahan-dahang tumayo si Don Laureano. Hindi siya nagulat. Hindi siya lumaban. Tumingin siya kay Valeria, na ngayon ay tila isang gumuho na estatwa ng takot at galit. Pagkatapos ay muling dumapo ang kanyang tingin sa bakanting upuan sa dulo ng mesa. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis ay tila isang paalala na ang huling hapunan ng mga Alcantara ay tapos na. Ang mansyong ito, na naging saksi sa 12 taon ng kawalang katarungan, ay nagsisimula na ring maging kulungan para sa mga tunay na kriminal. Ngunit ang huling tanong na naiwan sa hangin ay ito. Nasaan si Freydaya? At sa kanyang muling pagpapakita, sino ang unang luluhod sa kanyang harapan upang humingi ng kapatawaran? Ituloy ang pirmahan. Sa oras na mailipat ang mga shares na ito, wala nang magagawa ang kahit sinong SEC o pulis para bawiin ang yaman ng mga Alcantara. Ang boses ni Leandro ay pumiyok sa tindi ng desperasyon
habang nakatayo siya sa harap ng mahabang lamesa sa boardroom ng Alcantara Prime Holdings. Ang kanyang mukha ay mamasa-masa sa pawis at ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasusukol sa kanto. Sa labas ng silid, alam nilang naghihintay ang mga awtoridad. Ngunit sa loob ng boardroom, sinusubukan pa rin nilang isalba ang huling piraso ng kanilang imperyo sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa mga dayuhang mamumuhunan. Si Doña Valeria ay nakaupo sa gilid, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling Hermes na bag, tila ito ang kanyang huling salbabida. Ang katahimikan sa loob ng silid ay kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Ngunit bago pa man maibaba ni Leandro ang kanyang panulat sa ibabaw ng kontrata, ang dalawang malalaking pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Isang babae ang pumasok. Hindi ang maruming anino na kinalimutan na nila, kundi isang reynang nakabalot sa isang immaculate na puting business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha na dati ay palaging nakayuko ay ngayon ay nakataas nang may hindi matatawarang dangal. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makintab na sahig ay naglilikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng mga huling sandali ng kaniyang mga kaaway. Ang dating katulong na tinitingnan lamang ang dumi sa sahig, ngayon ay tinititigan ang kamatayan ng kanilang kapalaluan. Fridaya, ang bulong ni Valeria ay halos hindi lumabas sa kaniyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Hindi siya tiningnan ni Fridaya. Diretso siyang naglakad patungo sa dulo ng lamesa, sa tapat mismo ni Leandro. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang luma at kupas na apron, ang unipormeng suot niya noong gabing itinapon siya sa ulan. Marahan niya itong inilapag sa ibabaw ng kontratang pipirmahan sana ni Leandro. "The cleaning is done, Leandro," ang sabi ni Fridaya sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng diamante. "But this time, it's not the floor that's dirty. It's the names written on these papers." "Anong ginagawa mo? Ginagawa mo rito? Security, ilabas ang babaeng ito." Ang hiyaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng takot na pilit itinatago ng galit. "The security is already under my payroll, brother," ang mahinahong sagot ni Fridaya habang dahan-dahang nauupo sa bakanting upuan ng chairman. "At ang mga investors na kinakausap mo, they are not here to buy your debt. They are here to witness the turnover." Inilapag ni Rafael na nasa likuran lamang ni Fridaya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. "As of 8 o'clock this morning, Sapphire Group has officially acquired 60% of Alcantara Prime Holdings' outstanding debts. At ayon sa batas, kami na ang may hawak ng voting rights ng kumpanyang ito." Naramdaman ni Valeria ang unti-unting paghina ng kaniyang mga tuhod. Ang kaniyang mundo ay tila umiikot. Ang babaeng tinawag niyang walang utang na loob, ang babaeng pinagtrabaho niya ng parang hayop, ay siya palang nagmamay-ari ng hangin na kaniyang hininga. "No, this is impossible. You're just a maid. Wala kang alam sa negosyo." Ang sigaw ni Leandro habang mabilis na kinukuha ang isang piraso ng papel mula sa kaniyang briefcase. "I have the documents. Fridaya signed her rights away. This paper says she's responsible for the missing funds. This is mine." Iwinagayway ni Leandro ang papel na may pirma ni Fridaya, ang papel na pilit na ipinapirma sa kanya ni Valeria gamit ang pananakot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fridaya. Tumingin siya kay Rafael na tumango naman bilang tugon. "Tingnan mong maigi ang papel na yan, Leandro." Ang hamon ni Fridaya. "The ink you used is as fake as your dignity." Habang binabasa ni Leandro ang dokumento sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng boardroom, ang kaniyang mukha ay unti-unting naging kasing puti ng papel na kaniyang hawak. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang isang maliit na watermark sa dulo ng dokumento
na ngayon lamang lumitaw. Ano ang nakatago sa dokumentong akala ni Leandro ay kaniyang magiging kaligtasan, at sa harap ng unti-unting pagbagsak ng kanilang maskara, hanggang saan ang kayang gawin ng mga Alcantara upang hindi tuluyang mabaon sa kahiyan. Ang katahimikan sa boardroom ay napalitan ng isang nakabibinging kaba. Habang si Fredaya ay nananatiling nakaupo ng matuwid, handa ng bitawan ang huling salita, nawawasak sa kanilang lahat. Tingnan mong maigi ang pirma sa ibaba, Leandro. Hindi yan ang pangalan ko. Ang boses ni Fredaya ay parang isang malamig na hanging umiihip sa loob ng boardroom, nagpapatigil sa bawat paghinga. Ang mga kamay ni Leandro ay nanginginig ng husto habang pilit niyang tinititigan ang dulo ng papel. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki nang makita ang nakasulat sa tinta na tila unti-unting nagbabago ang kulay sa ilalim ng puting ilaw. Ang pirma ay hindi Fredaya Alcantara. Ang nakasulat doon, sa isang matapang at malinaw na paraan, ay ang pangalan ng kanilang yumaong ina, ang babaeng sinira nila, ang dangal. 12 taon na ang nakalilipas. Invisible ink, Leandro, ang paliwanag ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. Ang pinapirmahan ninyo kay Fredaya ay isang dokumentong sadyang inihanda ni Attorney Benicio. Sa sandaling madampian ito ng init mula sa mga scanner ng bangko o kahit ng iyong mga kamay, ang huwad na kontrata ay naglalaho at ang lumalabas ay ang listahan ng lahat ng inyong nakaw na yaman. Nabitawan ni Leandro ang papel. Ang puting pahina ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila isang sugatang ibon na wala ng lakas lumipad. Kasabay nito ay ang pagbukas muli ng mga pinto. Pumasok ang mga opisyal ng batas, ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng hatol na hindi na mababago. Leandro Alcantara, isinasama ka namin para sa kasong estafa, falsification of documents, at money laundering. Ang mariing sabi ng pulis. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bakal na posas ay bumasag sa huling pag-asa ni Leandro. Ang kaniyang muka ay naging kasing puti ng abo at ang kaniyang mga mata ay puno ng desperasyon habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Mommy, Daddy, tulungan niyo ako. Ang hiyaw ni Leandro, ngunit ang kaniyang tinig ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Naiwang nakatayo si Doña Valeria. Ang kanyang muka ay tila isang estatwang gumuho. Ang kanyang mga perlas sa leeg ay tila nananakal sa kanya ngayon. Tumingin siya kay Fredaya at sa unang pagkakataon, ang takot ay tuluyan ng bumalot sa kanyang mapanirang mga mata. Fredaya, anak, nagkamali lang kami. Ang pabulong na sabi ni Valeria. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pekeng pagsisisi. Ginamit lang ako ni Leandro. Pamilya tayo, di ba? Hindi mo kayang makita ang mami mo na nawawalan ng lahat. Dahan-dahang tumayo si Fredaya. Lumapit siya kay Valeria. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan na matagal niyang itinago. Inabot niya ang pisngi ng kanyang ina-inahan, isang haplos na tila nagpapaalala sa lahat ng mga sampal na natanggap niya noon. Hindi kita Mami Valeria. Ang boses ni Fredaya ay kasing talim ng diamante. Ang nanay ko ay namatay nang nag-iisa dahil sa mga kasinungalingan mo. Ang bawat luhang pumatak sa sahig na pinapalinis mo sa akin. Ngayon ay babalik sa iyo bilang baha na lulunod sa buong pagkatao mo. Tinalikuran ni Fredaya ang babae at hinarap ang kanyang ama. Si Don Laureano ay nakaupo lamang sa gilid. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa anak na kanyang itinakwil. Dahan-dahang lumuhod si Don Laureano sa harap ni Fredaya. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig, isang tunog na nagpatahimik sa buong silid. Patawarin mo ako, Fredaya. Patawarin mo ang iyong ama na naging bulag at duling sa katotohanan.
I lost your mother, and I almost lost you because of my cowardice. Naramdaman ni Fridaya ang isang pait sa kanyang lalamunan. Ang makitang nakaluhod ang kanyang ama ay dapat na nagbibigay sa kanya ng katarungan. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pagkapagod. Marahan siyang huminga ng malalim. Ang kanyang kamay ay humawak sa sapphire na kwintas sa kanyang leeg. Pinatawad na kita bilang anak mo, Dad. Matagal na, ang sabi ni Fridaya. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. But as the chairman of Sapphire Group, I cannot forget. Ang mansyong yon, ang kumpanyang ito, hindi na ito sa inyo. You have to leave. Kayo ni Valeria at si Marites. Fridaya, please! Ang hiyaw ni Marites na kanina pa nakatago sa gilid. Ang kaniyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Saan kami pupunta? Wala kaming pera. I have followers. I have a reputation. Reputasyon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Fridaya. The only reputation you have now, Marites, is being a sister of a criminal. Gamitin mo ang social media mo para ipakita sa mundo kung paano mamuhay ng walang ninanakaw sa iba. Habang ang kanyang pamilya ay isa-isang inalalayan ng mga security palabas ng boardroom, si Fridaya ay nanatiling nakatayo sa dulo ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa abot tanaw ng lungsod ng Makati. Nararamdaman niya ang kamay ni Rafael na marahang pumatay sa kaniyang likuran. Isang tahimik na pagsuporta na nagpapaalala sa kanya na tapos na ang gabi. Ang kaniyang mga paa ay nasa gilid na ng bangin ng mataas na gusali. Ang bawat tibok ng puso ni Fridaya ay tila huminto. Maatim ba niyang makitang may mamatay muli sa kaniyang pamilya? O ang kaniyang paghihiganti ay may hangganan din? Nagsimulang tumakbo si Fridaya patungo sa veranda. Ang bawat hakbang niya ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. At ang kaniyang puso ay tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, kailanman ay hindi niya inasam na may masaktan o mamatay. Hindi niya kayang makita ang isa pang buhay na maglaho sa harap ng kaniyang mga mata. Marites, huwag! Ang hiyaw ni Fridaya. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pag-aalala. Stop! Hindi iyan ang solusyon. Napatigil si Marites sa gilid ng pasamanos. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha at kabaliwan habang nakatingin sa kapatid. Anong alam mo, Fridaya? Wala na akong lahat. Wala na akong followers. Wala na akong pera. Ikaw ang kumuha ng lahat ng ito sa akin. Hindi ako ang kumuha ng lahat ng yan sa iyo, Marites. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ang mahinang sabi ni Fridaya. Habang dahan-dahang lumalapit, ang kaniyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng kapayapaan. But you don't have to end your life. May pag-asa pa. You can rebuild. Nang makalapit na siya, isang matalim na tingin ang ipinukol ni Marites sa kanya. Bigla nitong itinulak si Fridaya. Sa gulat, nawalan ng balanse si Fridaya, ngunit mabilis siyang nasalo ni Rafael na kanina pa nakasunod sa kanya. Ang mga kamay ni Rafael ay mahigpit na humawak sa kaniyang baywang. Inilayo siya mula sa bingit ng peligro. Huwag kang lumapit. Bakit ka pa nagpapanggap na nagmamalasakit, Fridaya? Ang sigaw ni Marites. Ang kaniyang boses ay halos maging isang paos na bulong. Galit na galit ako sa'yo. Sana ikaw na lang ang namatay. Hinawakan ni Fridaya ang kamay ni Rafael at marahang umalis sa pagkakasalo nito. Huminga siya ng malalim at muling humarap kay Marites. Ang kaniyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan at pagpapatawad. Minsan, Marites, ang paghaharap sa sariling kasalanan ay mas masakit kaysa sa kamatayan. Sana maintindihan mo yan, ang sabi ni Fridaya. Pero kung sa tingin mo ay ito ang paraan para matapos ang lahat ng sakit mo, sige, go ahead. Just remember that it's not my fault. You chose this path. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa beranda. Si Marites ay nanatiling nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga salita ni Fridaya
ay tila mga suntok na tumatama sa kanyang kaluluwa. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat panloloko ay unti-unting lumilitaw sa kanyang isipan. Nagiging isang malaking halimaw na ngayon ay kinakaharap niya ng mag-isa. Dahan-dahang bumaba si Marites mula sa pasamanos. Ang kanyang mga balikat ay nangangatog at ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Hindi siya humingi ng tawad, hindi siya nagsalita. Basta na lamang siyang naglakad palayo, ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng pagsisisi. Tiningnan ni Fridaya ang papalayong figura ng kanyang ate. Hindi niya naramdaman ang tagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang pamilyang tuluyan nang nagkawatak-watak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang maliit na bahagi ng kaniyang puso ang naniniwala pa rin na may pag-asa para kay Marites. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Fridaya. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at marahang idinikit ang mga ito sa kaniyang pisngi. You saved her, Fridaya. You saved her in your own way. I just gave her a choice, Raf, ang sabi ni Fridaya. Ang kaniyang boses ay pagod ngunit matatag. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan na pumili ng sarili nating tadhana. Hindi na ako magiging biktima at hindi ko nahahayaang gawin nila akong kadena ng kanilang mga kasalanan. Paglipas ng mga araw, naging abala si Fridaya sa paglilinis ng kumpanya. Bawat kurap na opisyal ay kaniyang tinanggal. Bawat kontratang pinasok ni Leandro ay kaniyang ibinasura. Ang Alcantara Prime Holdings ay hindi na isang imperyong binuo sa kasinungalingan, kundi isang bagong pundasyon ng katapatan at katarungan. Ipinagkaloob niya ang posisyon ni Leandro sa mga mas karapat-dapat na empleyado. Inalis niya ang lahat ng mga huwad na proyekto at ibinalik ang pagtitiwala ng mga investors sa kumpanya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa mga numero, kundi sa mismong kultura ng Alcantara. Isang hapon, habang nakatayo si Fridaya sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Alcantara, ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa malawak na syudad ng Makati. Ang hangin ay humahaplos sa kaniyang mukha at ang sapphire na kwintas sa kaniyang leeg ay nagniningning sa ilalim ng sinag ng araw. Hindi na siya ang katulong na nakayuko. Siya na ang reyna ng sapphire, isang reynang hindi lang mayaman, kundi may puso para sa mga taong kaniyang nasasakupan. Naramdaman niya ang kamay ni Rafael na marahang pumatong sa kaniyang balikat. This is your kingdom now, Fridaya. Ano ang gagawin mo? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fridaya. Isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal. I will make sure that no one will ever feel like an outsider in this company again. Walang Alcantara, walang katulong. Lahat ng tao ay pantay-pantay. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang lihim pa ring nananatiling nakatago sa kalooban ni Fridaya. Isang lumang sulat mula sa kanyang ina na nakatago sa loob ng sapphire na kwintas. Isang sulat na hindi pa niya binabasa. Isang sulat na tila may dalang huling bilin. Isang huling pagsubok sa kanyang puso na matagal nang sugatan. Ang mansyon ng mga Alcantara ay hindi na ang dating kulungan na pinagmulan ng kanyang pait. Sa ilalim ng pamumuno ni Fridaya, ang bawat sulok nito ay tila humihinga ng bagong pag-asa. Ang amoy ng mamahaling pabango at alikabok ay napalitan ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang boses ng pag-asa. Wala nang mga katulong na yumuyuko sa harap ng mga amo. Ngayon, lahat sila ay itinuturing na pamilya, mga kasamang bumubuo ng isang bagong simula. Ang unang ginawa ni Fridaya ay ang ayusin ang buong mansyon. Ang lumang bodega na naging silid niya ay ginawa niyang isang sentro ng pag-aaral para sa mga anak ng mga empleyado, puno ng mga libro at mga laruan. Ang malawak na ballroom na dating saksi sa kaniyang mga luha ay ngayon ay pinupuno ng mga tawa ng mga bata at ng mga salo-salo ng mga empleyado. Inalis niya ang lahat ng mga painting ng mga ninuno na tila mapanghusga
at sa halip ay ipinalit ang mga makukulay na likha ng mga batang mahihirap. Lola Selling, narito na po ang bahay na pinangarap nyo. Ang bulong ni Fridaya habang inilalagay ang isang sariwang bulaklak sa paanan ng isang maliit na rebulto na kaniyang ipinagawa sa hardin. Ito ay isang paalala ng kaniyang kaisa-isang tagapagtanggol. Isang paalala na ang kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng kabutihan. Ipinagkaloob niya ang mas mataas na sahod sa mga empleyado. Binigyan sila ng benepisyo at nagtatag ng isang scholarship program para sa kanilang mga anak. Ang opisina ng chairman na dating pinagmulan ng kasamaan ay ginawa niyang isang legal aid center para sa mga manggagawang inaabuso, isang lugar kung saan ang mga biktima ng kawalang katarungan ay makakahanap ng boses. Isang umaga, habang inihahanda ni Fridaya ang kaniyang sariling kape sa kusina, isang bagay na dati ay imposibleng mangyari. Lumapit sa kanya si Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng paghanga at pagmamahal habang pinagmamasdan ang bawat paggalaw ng dalaga. Hindi ko akalain na makikita kong ikaw ang magtitimpla ng sarili mong kape sa mansyong ito. Ang biro ni Rafael, ang kaniyang boses ay puno ng tamis. Pero mas gusto ko ang dating ikaw, ang babaeng umiiyak sa ilalim ng mangga. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fridaya. Ang babaeng yon ay namatay na, Raf. Ngayon, may bagong Fridaya na handang harapin ang lahat ng bagay. At ikaw ang nagsilbing panyo sa bawat luhang pinakawalan ko. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Fridaya at dahan-dahang idinikit sa kanyang pisngi. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng pagmamahal na matagal nang hinintay ni Fridaya. Hindi mo kailangang maging mag-isa pa, Fridaya. Ako ang magiging payong mo sa bawat bagyo at ang ilaw mo sa bawat dilim. Naramdaman ni Fridaya ang unti-unting paglaya ng kanyang puso mula sa lahat ng pait ng nakaraan. Ang lahat ng kanyang sakit ay ngayon ay nagiging isang matamis na alaala, isang paalala ng kanyang paglalakbay. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, may isang bagay pa rin ang nananatiling hindi nabubuksan. Ang sulat ng kanyang ina. Palagi niya itong nararamdaman sa loob ng sapphire na kwintas. Ngunit kailanman ay hindi niya ito binubuksan. Naramdaman niyang hindi pa ito ang tamang panahon, na may mas malalim pa siyang kailangang intindihin bago niya tuluyang tanggapin ang huling pamana ng kanyang ina. Isang hapon, habang naglalakad si Fridaya sa hardin, nakita niya si Don Laureano na nakaupo sa isang lumang bangko, pinagmamasdan ang mga bulaklak. Ang kanyang muka ay matanda na at puno ng mga linya ng pagsisisi. Hindi na siya ang mapagmataas na amo ng mansyon. Siya ay isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kaduwagan. Lumapit si Fridaya at naupo sa tabi ng kanyang ama. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita si Laureano. Ang tanging naririnig ay ang banayad na simoy ng hangin at ang huni ng mga ibon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait ay tila naglaho na, napalitan ng isang tahimik na pag-unawa. Fridaya, I am so sorry. Ang bulong ni Laureano, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Sana ay napakinggan kita noon. Sana ay pinili kita sa halip na ang aking pangalan. Hinawakan ni Fridaya ang kamay ng kanyang ama. Hindi na niya naramdaman ang init ng galit, kundi ang lamig ng pagsisisi. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Dad. Ang mahalaga ay natutunan mo ang aral. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap ng sariling kasalanan. Hindi niya alam kung saan patungo ang kanilang relasyon. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang sa wakas ay nagkaroon din siya ng ama. Hindi ang Alcantara na pinagmulan ng lahat ng sakit, kundi isang tao na handang harapin ang sarili niyang mga pagkakamali. Bumalik siya sa kaniyang opisina. Ang kaniyang puso ay puno ng kapayapaan. Ngunit sa mesa, may isang maliit na itim na kahon na naroroon, isang regalo. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may sapphire na hiyas ang bumulaga sa kanya. Sa ilalim ng singsing,
May nakasulat na isang maikling mensahe. Marry me, Fridaya. Let's build a new empire together. Napakagatlabi si Fridaya. Ang singsing ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Tila nangangako ng isang kinabukasan na kailanman ay hindi niya pinangarap. Tiningnan niya ang kanyang kamay at naisip ang lahat ng dusa at sakit na kaniyang pinagdaanan. Ngayon, may pagkakataon na siyang magsimula muli, hindi bilang isang alkantara na pinuno ng isang malaking kumpanya, kundi bilang isang babaeng pinili ang pag-ibig at kapayapaan. Ang gabi ng anibersaryo ng Sapphire Group ay kasing nagniningning ng libu-libong bituin na kumikinang sa kalangitan ng Makati. Sa loob ng dating ballroom ng mga alkantara, na ngayoy mas simple ngunit mas totoo ang kaniyang ganda, ang mga ilaw ay malambot at ang musika ay banayad. Hindi na ito puno ng mga huwad ng ngiti at mapanlinlang na mga sulyap, kundi ng mga tunay na tawanan at ng init ng pagkakaisa ng pamilya. Nakasuot si Fridaya ng isang simpleng puting gown. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ang sapphire na kwintas sa kanyang leeg ay kumikinang, isang paalala ng kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Chairman, may mga bisita pa po sa labas. Ang bulong ng isang assistant. Ang boses nito ay puno ng paggalang. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Fridaya. Papasukin sila. Lahat ng gustong magdiwang ng katapatan at katarungan ay welcome rito. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisita, ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit wala nang panghuhusga. Ang nakikita nila ay isang pinuno, isang inspirasyon, at isang babaeng, sa kabila ng lahat ng sakit, ay piniling magpatawad at bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Naramdaman niya ang kamay ni Rafael na marahang humawak sa kaniyang kamay. Ang init nito ay tumagos sa kaniyang balat. Isang paalala na siya ay hindi nag-iisa. You look beautiful, Fridaya. Ang bulong ni Rafael sa kaniyang tainga. Ang kaniyang boses ay puno ng pagmamahal. Pero mas maganda ka kung may singsing ka na sa iyong daliri. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Fridaya. Siraulo ka talaga, Raf. Kung dito ka pa magpo-propose, baka maging topic tayo sa lahat ng social media. Ngunit bago pa man niya matapos ang kaniyang sasabihin, lumuhod si Rafael sa kaniyang harapan. Ang sapphire na singsing ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Ang lahat ng ingay sa ballroom ay tila huminto. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanilang dalawa. Ang hangin ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Fridaya Alcantara, my Sapphire Queen, ang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. You fought for your light and you found your true self. Ngayon, hayaan mong samahan kita sa pagbuo ng bagong mundo. Will you marry me? Ang mga luha ni Fridaya ay dahan-dahang pumatak sa kaniyang mga pisngi. Ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, ay tila naglaho na, napalitan ng isang malalim at tunay na kaligayahan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Yes, Raf, yes, I will marry you, ang sagot ni Fridaya, at ang bawat salita ay tila isang melodiya na sumasayaw sa hangin. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hinila ni Rafael si Fridaya at marahan siyang hinalikan sa noo. Isang halik na nangangako ng habambuhay na pagmamahal at pag-aalaga. Pagkatapos ng proposal, dahan-dahang lumapit si Don Laureano kay Fridaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi, ngunit may bahid na rin ng kapayapaan. Anak, masaya ako para sa iyo. Ikaw ang tunay na nagdala ng dangal sa pangalan ng mga Alcantara. Niyakap ni Fridaya ang kanyang ama. Ang yakap na ito ay hindi na puno ng pait, kundi ng pagpapatawad at pag-unawa. Ngayon, mayroon na siyang tunay na pamilya, hindi sa dugo lamang, kundi sa puso. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang maliit at manipis na figura ang lumapit sa pinto ng mansyon.
Isang batang babae na nakasuot ng maruming damit. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. May hawak siyang isang lumang sobre na may nakasulat na pakiusap. Ma'am, pwede po ba akong magtrabaho? Kailangan ko lang po ng pantustos sa pamilya ko. Napatigil si Fredaya. Tiningnan niya ang bata at sa mga mata nito, nakita niya ang kaniyang sarili. 12 taon na ang nakalilipas. Isang batang puno ng pangarap ngunit walang boses. Bumaba siya sa hagdanan, ang kaniyang mukha ay puno ng matamis na ngiti. Anong pangalan mo, Hija? Ang tanong ni Fredaya. Ang kaniyang boses ay puno ng kabaitan. Ako po si Lyra, ma'am. Ang sagot ng bata. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Hinawakan ni Fredaya ang kamay ng bata. Lyra, dito sa bahay na ito, walang amo at walang katulong. Lahat tayo ay pamilya. Halika, simulan natin ang isang bagong buhay at sabay nating ihahilom ang bawat sugat ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang mansyon ng Sapphire Group ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa, pagpapatawad at pagmamahal. Isang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging sinusundan ng pinakamaliwanag na umaga. Ang bawat sugat ay nagiging aral at ang bawat luha ay nagiging isang binhi ng bagong simula. Ang araw ay sumisikat sa mansyon ng Sapphire Group. Binubuhusan ng ginto ang bawat bintana. Tila nagbibigay pugay sa isang bagong umaga. Sa loob ng hardin, naupo si Fredaya sa lilim ng puno ng mangga. Ang kanyang buhok ay hinahaplos ng banayad na simoy ng hangin. Sa kanyang tabi, nakaupo si Rafael. Ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa kamay ni Fredaya. Habang pareho nilang pinapanood ang mga bata na masayang naglalaro sa damuhan, ang pusong minsan nang binasag ni Fredaya ay tuluyan ng naghihilom. Pinatawad niya ang kanyang ama, hindi dahil sa kinakalimutan niya ang nakaraan, kundi dahil sa naintindihan niyang ang pagkapit sa galit ay parang pag-inom ng lason at pag-asam na ang iba ang mamamatay. Si Don Laureano, sa kanyang huling mga taon, ay naging isang aktibong supporter ng Sapphire Foundation, isang organisasyong itinatag ni Fredaya upang tulungan ang mga kabataang walang boses. Hindi na niya sinubukang makipag-ugnayan kay Valeria o Marites dahil alam niyang ang tunay na kapayapaan ay nakakamit sa paglayo sa mga lason. Ang mansyon, na dating simbolo ng pang-aapi at lungkot, ay naging tahanan ng pag-asa. Wala ng lihim, wala ng kasinungalingan. Si Fredaya at Rafael ay bumuo ng isang pamilya na binuo sa pagmamahal, paggalang at pag-unawa. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng tawanan, ng amoy ng lutong bahay at ng mainit na yakap. Ang Sapphire Group ay naging isang modelo ng katarungan at responsibilidad sa korporasyon. Isang patunay na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita, kundi sa pagbabago ng buhay. Ang kwento ni Fredaya ay isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kakayaman o kung gaano kataas ang iyong posisyon, kundi sa kung gaano kakatatag sa gitna ng pagsubok. Ang dangal ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung ano ang sinasabi ng iba, kundi sa kung ano ang pinaniniwalaan mo sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa kalayaan ng sarili. Sa ilalim ng puno ng mangga, dahan-dahang kinuha ni Fredaya ang sapar na kwintas sa kanyang leeg. Sa loob nito ay ang huling sulat ng kanyang ina. Sa wakas, handa na siyang basahin ito. Mahal kong Fredaya, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nakahanap ka na ng iyong sariling liwanag. Hindi ako nagtataksil. Pinilit lang nila akong maniwala na ako ay baliw. Mahal na mahal kita, anak. Huwag kang magagalit sa iyong ama. Nabulag lamang siya sa kanyang takot. Gamitin mo ang iyong puso, Fredaya. Huwag kang maging katulad nila. Magmahal ka, magpatawad ka. At tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay wala sa ginto, kundi sa pagmamahal na kayang ibigay ng isang puso.
Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fridaya. Tiningnan niya si Rafael at pagkatapos ay ang mga bata na naglalaro sa hardin. Ang lahat ng kaniyang pangarap ay natupad na. Hindi na siya ang batang umiiyak sa ilalim ng mangga, kundi isang babaeng puno ng pag-asa, pagmamahal at kapayapaan. Ang paglalakbay ni Fridaya ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapatawad ay isang mahirap na proseso, ngunit ito ang tanging susi sa tunay na kalayaan. Ang kwento ay nagpapakita ng epekto ng gaslighting at kung paano makakaahon ng isang tao mula rito. Ito ay isang paalala na ang karma ay naghihintay para sa lahat at ang healing ay isang proseso na nangangailangan ng oras, pag-unawa at pagmamahal. Ang mansyon ng Sapphire Group ay nananatili hindi bilang isang monumento ng yaman, kundi bilang isang paalala sa lahat ng narinig, nakita at nadama ng mga puso sa ilalim ng bubong na ito. Isang kwento ng babaeng lumabas mula sa dilim upang maging pinakamaliwanag na bituin.